Kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban, lumulutang muli ang panawagan sa social media ban sa mga edad 16 pababa. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si JC Cosico. JC, ano ang pananaw ng mga eksperto tungkol dito? Hindi nga sang-ayon itong Child Rights Network doon sa social media ban para nga sa mga kabataan. For them, dapat may limitation but not totally i-ban itong paggamit nila ng social media. Kasi mayroon naman daw benefits sa paggamit ka nito. Ang mahalaga, mayroon daw guidance ng mga magulang. Yan din po ang ipinunto ng ilang psychologists. Narito po ang kanilang mga pahayag. Madami kang educational materials, information that you can get from the internet and you don't from your regular interactions. So you don't ban them from entering the platform itself. Regulated lang. At sana may access yung parents or adult support to what the child can access. It all boils down to what the parent is involved in terms of the life of the child. Kahit sabihin mo ang anak mo, manood yan ng something violent, kung nandiyan ka para gabayan ang anak mo at sagutin ang tanong niya, maiintindihan ng bata yung konteksto ng pinanonood niya. The solution is proper involvement as we rear our children. At JC, ano ang posisyon ng gobyerno dito naman sa issue ng social media ban? Jiggy, for DICT spokesperson Yusek Unido Polido, dapat daw ay may age threshold sa paggamit nga ng social media. Para po sa kanya, 15 o 16 years old yung age threshold para nga sa paggamit ng social media. Dahil at that age, meron na raw pong discernment yung pong mga bata sa mga napapanood niyang content. Narito po ang kanya pahayag. I think 16 or 15 years old is an appropriate age where that's the age where we have concrete evidence of discernment. But below that age, below that threshold, I agree po na dapat po yata wag muna natin sila ma-expose sa social media. I think the harmful effects outweigh the potential benefits. At sinasabi nga ng PNP ay yung violent online games, ito yung isa sa mga nakapag-impluensya dito sa mga batang ito. Anong tingin dito din ng gobyerno? Jiggy, nauna nang sinabi na Malacanang na open nga itong si President Bongbong Marcos na i-ban itong mga violent na online games. Narito po ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Pinapag-usapan po yan na nai-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Jiggy, pero ayon nga sa mga eksperto, no, it's a multitude of factors. Hindi lamang yung kanilang exposure sa mga violent games, no, pati yung kanilang environment, family at school environment, no, multitude of factors na nakaka-apekto nga dito sa kanilang behavior. At dito na nga papasok yung papel po ng mga magulang doon sa paghubog ng character ng kanilang mga anak. Let's recall na binan nga temporarily ng CICC itong isang online video game following yung shooting incident sa Tacloban. Narito po ang pahayag ng isang psychologist. Ang paglalaro ng mga violent video games ay pwedeng magbigay daan sa tinatawag na desensitization ng isang tao. Ibig sabihin, pag sanay ka nang nakakita ng gantong uri ng mga kilos, maaaring makita mo ito na parang normal na lang. Ang magulang ang primary caregiver ng bata. Ikaw ang magtuturo at magmomolde sa kung anong pahahalagahan ng anak mo habang siya ay lumalaki. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.